Mula kay Isayas, ikaw ay umawit, o babaeng baog, tinig mo'y itaas, o ikaw na hindi nakararanas ng hirap sa panganganak. Ang magiging supling mo'y higit na marami kaysa may asawa. Gumawa ka ng mas malaking tolda, habaan mo ang mga tali at dagdagan mga tulos. Ikaw ay kakalat sa buong daigdig. Mababalik sa iyo, Israel, ang lupaing nasakop ng ibang bansa. Ang mga lungsod na ngayon ay wasak, ay gagawing tirahan ng maraming tao. Huwag kang matakot, pagkat hindi ka na hahalayin ulit, ni aaglahiin pa. Malilimot ng ikay naging taksil na asawa, pati malungkot na lalahanin ng pagiging balo, sapagkat ang iyong naging kasintahay ang may likha sa iyo. Siya ang makapangyarihang si Yahweh. Ililigtas ka ng Diyos ng Israel. Siya ang hari ng lahat ng bansa. Israel, ang katulad mo ay babaeng bagong kasal. Iniwan ng asawa, bat-bat ng kalungkutan. Ngunit tinawag kang muli ni Yahweh sa kanyang piling at sinabi, sandaling panahon ika'y iniwanan, ngunit dahil sa tapat kong pag-ibig, muli kitang kukupkupin. Sa tindi ng galit, nilisan kita, sandali. Ngunit, habang panahon kong ipadarama sa iyo ang tapat kong pagmamahal. Yan ang sabi ni Yahweh sa nagligtas sa iyo. Nang panahon ni Noe, ako ay sumumpang di na mauulit ng mundong ito'y gunawin sa tubig. Gayon din sa ngayon, iiwasan ko nang sa iyo'y magalit at hindi na kita parurusahan uli. Maguguho ang mga bundok at ang mga burol, ngunit ang pag-ibig ko'y hindi maglalaho. At mananatili ang kapayapaang aking pangako. Yan ang sinasabi ng Diyos na si Yahweh na nagmamahal sa iyo. Yaw na nga ang pangako ng Ama sa mga inapo ni Israel, sapagkat ang pangako niyang kailanmay di niya pababayaan ang mga anak niyang inapo ni Abraham, kanyang tinutupad at matutupad sa mga anak niyang kikilalang ganap. Alalaong baga, kaya isusugo ang anak na ibinaba upang tapusin ng Ama ang dusa at ang kaligtasan ay ibigay sa mga anak niyang kikilalang tapat sa Kanya, upang patutuhanan ang Kanyang salita'y may buhay at makapangyarihan sa mga anak niyang sa Kanya'y sumusunod at nagtitiwalang ganap. Halina, halina, halina mga anak na minamahal niya, tuwirang nasahin ninyong kayo'y maging kaisa niya sa pamamagitan at patnubay ng Kanyang Espiritu, napapatutuhan ng buhay at kumakalinga siya. Nagupo ka ba ng buhay mo? Iginupo ka ba ng kapwa mo? O sariling pagkatao mo ay nakagupo sa iyo? Dahil sa mga lalahanin mo, mga takot sa buhay mo, mga kabalisahan mo, at di pagiging isang tao na may pagtitiwalang tapat sa Ama, lisanin mo ng ganap ang iyong katauhan, tanggapin mo ng Espiritong taglay na liwanag at may bibigay sa iyo ang lahat. Galak, kasiyahan, kakontentuhan, pag-asa, pangunawa, lakas, tatag, tibay, at tapang. Upang sa bawat hamon ng buhay mo, ang kaakibat mong daladala sa puso mo ay ang dulot ng Amang kaaliwan sa iyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Kapag ang isang ina na nagdadalang tao ay nagbabadya na ng panganganak niya, humihilab ang kanyang tiyan na nagsasabi ang kanyang anak na di niya marinig, gusto ko nang lumabas, sapagkat walang tinig. Kapag ang ama ay nayayamot na sa mga anak niyang sutil, nangungusap siyang tama na,
ngunit hindi makarinig ang mga tainga. Na hindi siya makilala at di siya madama. Kaya naman itong ama, yamang hindi siya nakikita at di siya makilala ng mga anak niya, ibinaba niya at ibinigay ang espiritu niyang mag-uugnay sa bawat isa. Kaya't ang nakipag-ugnay sa kanya at kumilala at tumanggap sa hindi niya nakikita, ngunit nagpapatotoong siya'y Diyos Ama at Diyos Anak na taglay ng espiritong ibinahagi niya, tuwirang mapapatotohanan nilang buhay siya sa tuwina. Ang may pandinig ay nakarinig. Alala, umbaga, may binibigyan ng pagkakataon, ngunit ayaw nila yung pagkakataong iyon. Ngunit mayroong pang malayo ang pagkakataon, ngunit sa kanilang pagbabad at pagsusumakit na nakikita ng Ama sa kanyang habag na ipagkakaloob na pagdaka. Mamili kayo ngayon. Alin ang nais niyo? Ang may pagkaloob na sa habag ng Ama sa katapatan niyo at pagiging totoo? O ang may bibigay siya hindi makamtan nang dahil lumalayo at lumilis siya sa kanyang tuntunin. Nekkaramanehanam, nekkaramanehanam, nekkaramanehanam. Alala umbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan. Nekkaramanehanam, nekkaramanehanam, nekkaramanehanam. Buhay ba ang Ama? Isang halimbawa, ano ang magandang pagtatagpo ng mga nagmahalan? Nagkasama tulad ng pamilya. Ang mag-asawa, ang mag-ina, mag-ama, ang magkakapatid, ang apo, ang manugang, ang anak nila bilang kasalig sa pamilya. Yung pagtatagpong pag nagkapanagpo, nagkita, masaya at maligaya sila. O sila baga ay nalito, nagulo at naging galitang nanguna. O mga minamahal ko, iba't ibang pagtatagpo ng tao. Iba't ibang dinaranas at nagaganap sa buhay ng tao sa kanilang pagnanagpo at pagtatagpo dito sa lupa. Ang layon at nasa ng Ama, ang mga anak niya, kapag nasumpungan ng Espiritu niya, mapaligaya lahat niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramanehanam, nekkaramanehanam, nekkaramanehanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Nabagot po ba kayo at nainip kahapon? Dahil kayo naghintay, ngunit kayo'y nabigo. Hindi po kayo bigo kung nakinig kayo sa mga nag-ulat at nagpahayag. Hindi kayo nainip at nabagot kung kayo'y nakaunawa sa mga narinig niyong nag-ulat. Hindi nasayang ang pagparito ninyo kung kayo'y nakadama ng ginhawa at ligaya ng puso niyo. Hindi sayang ang lahat ng ginagawa ng tao kung kaukulan sa kabutihan ang gagawin nito. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramanehanam, nekkaramanehanam, nekkaramanehanam. Ang sakripisyo ay marapat gawin. Iba't ibang sakripisyo ang ginagampanan ng mga may pananalig at pananampalatayang matapat sa Ama. Subalit lahat ng sakripisyo na nakikita ng Ama na may kabuluhan at magiging kapakinabangan, may gantimpala siyang nilalaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Ang pagbabata ninyo sa inyong karamdaman sa paglalayon at pagnanasa niyong gumaling, isang sakripisyo. Ang karamdaman ng inyong pamilyang minamahal sa ginagawa ninyong pagbabata at pagtitiis ay sakripisyo. Ang mga nararanasan ninyong hirap sa inyong katawan ay isang sakripisyo. Ang dinaranas ninyo sa kakulangan sa inyong buhay ay isang sakripisyo. Ang mga pinagdaraanan ninyo sa pakikitungo at pakikipagbahagi sa kapwa nyo
na hindi ninyo matanto, mawari kung anong pag-uugali ay sakripisyo. Ang pakikisa ninyo sa pakikisa sa Ama sa pamagitan ng Kanyang Espiritu upang matuntun nyo ang katotohanan at maramdaman nyo siyang buhay ay isang sakripisyo. Ang pagtugon at pagsunod sa Kanyang mga aral at mga atas ay sakripisyo. Ang pagsasabuhay sa Kanyang mga kagustuhan at kaloob na bilang maganda at mabuting tuntunin ang layo niya sa Kanyang mga anak ay sakripisyo. Kaya't ang lahat ng sakripisyong mabuti at makabubuti, may gantimpala siya. Kaya naman ang mga totoo, tapat at matibay na nagbata, naghintay sa kanilang kagalingan, na hindi nawala ng pag-asa at hindi nawala ng ligaya ang puso nila sa kabila ng dinaranas, nang sila'y palayain, walang masabi kundi, salamat Panginoon. Ang mga nagbata sa kanilang mga pinagdara ng hirap, ngunit naroon pa rin ang pag-asa at pagsusumakit, pagsusumikap na sila'y umunlad, nang sila'y makatigaw at guminhawa at palayain sa hirap, ang nasabi nila, salamat Panginoon. Ang mga nakitungo sa mga pinakitunguhan na mahirap makitungo at pakitunguhan at pakiharapan, nang mapagtagumpayan nila na hindi sila natangay ng kanilang tukso ng damdamin, nang masasabi nila, na sana'y galit na, ngunit nang masabi nilang may Diyos pala, nang makatapos sila, pinuri ang Ama. Lahat nga ng sakripisyo, may kaakibat na ganti siya. Kung magkagayon, mga mahal ko, anong mahirap para sa sakripisyo mo ang kapwa mo, ang sarili mo, at para sa Ama, dahil kilala at kinilala mo siya. Ang pakikipag-isa at sakripisyo sa bawat araw at gabi man, isang panuntunan at katotohanang pagpapakilala mong mahal mo ang Ama. Kinilala at tinanggap mo siya dahil nakilala mo ang Kanyang salita. Kaya magalak, magpasalamat at magpuri kayo sa Ama sa lahat ng inyong binabata at nababata. Hindi nyo kaya iyan, nakayanan ninyo dahil sa Kanya at pinakaya niya dahil kinilala nyo siya. Kaya't ang ganti niya ay hintayin nyo, kakibat ng ganti niyang maganda at mabuti, kasiyahan at galak sa puso nyo. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Ano na ba ang binata mo para ipakilala mo sa Ama na nais mong makatalima sa Kanyang mga layunin sa iyo? Ano na ba ang tiniis mo para magpaptotoo at magsalarawan ka ng pakikisa mo at pagiging tapat mong anak niya? Ano na nga ba ang napagbago sa iyo at binago niya dahil kinilala mo siya? Matutugunin ninyong lahat ito, ganang kayo'y tao at bilang pagkatao. Ngunit di man ninyo tugunin at sabihin sa harapang ito at sa kapwa nyo'y ibulong o sabihin ang sarili nyo, kilala ng Ama at nakita niya ang lahat ng binata ninyo. Kaya't sa inyong lahat ng mga may binabata, huwag kayong manindim at huwag kayong mawala ng pag-asa, kundi patuloy kayong maging masaya at patuloy na umasa sa Ama. Alalahanin ninyo ang isinugo sa lupa para kayo iligtas at bigyan ng kaparaanan ng inyong kaligtasan ay nagbata rin tulad nyo. Ngunit at pasubali, walang kapantayang pagbabatang inilaan, alang-alang sa kaligtasan ng sanlibutan. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Yamang batid ng Ama, tandang-tanda niya kung papaano niya nilikha ang tao. At batid na batid, arok na arok niya, talastas niya ang mga anak niyang di kayang mga ganito at gayon na layunin niya. Binaba niya at pinakita sa tao ang pagiging marapat niyang isang magulang at isang ama. Ang Espiritu niyang nakipag-ugnay at nakiisa sa sanlibutan sa mga anak niyang kikilala at tatanggap, madarama siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Paano mo ngang matatandaan, may memoryahin ang pagkahaba-habang salaysayin ng pag-uulat na marapat? At paano matutunton at mapapatupad at makikilala ng taong matwid at tama't tumpak? Iyamang batid ng Ama may kakulangan at pagkukulang ang tao sa kanilang karunungan.
Ibinigay niya ang kanyang karunungan, binahagi ang kanyang karunungan sa pamamagitan ng kanyang espiritu upang matuto sa kanyang kaukulan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahana, nek karamaniyahana, nek karamaniyahana. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung magkagayon, tapat at totoo ang Diyos. Inyong pakinggan ang mula kay Lucas. Pagkaalis ng mga sinugo ni Juan, si Jesus ay nagsalita sa mga tao tungkol kay Juan. Bakit kayo lumabas sa ilaw? Ano ang ibig ninyong makita? Isang tambong inuugoy ng hangin? Ano ngayon ang ibig ninyong makita? Isang taong may maringal na kasuotan? Ang mga nagsusuot ng maringal ay namumuha at namumuhay sa karangyaan ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo, at sinasabi ko sa inyo, higit pa sa isang propeta, sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Ipadadala ko ang aking sugo na mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daratnan at daraanan. Sinasabi ko sa inyo, si Juan ang pinakadakila sa mga isinilang, ngunit dakila kaysa kanya ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos. Pinakinggan siya ng mga mamamayan, pati ng mga publikano. Ang mga ito'y sumunod sa kalooban ng Diyos nang pabautismo sila kay Juan. Subalit, tinanggihan ng mga Pariseo at ng mga eskriba ang layunin ng Diyos sa kanila, sapagkat hindi sila napabautismo kay Juan. Sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon at ano ang nakakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak at sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba at sinasabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing. Kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Naisa sa larawan ng matwid at makatotohanang pagmamahal ng Ama sa mga ginagawa ng kanyang mga anak na nakadamat nakakakilala sa Kanya. Ang pagsasalarawan ng isang mabuting panuntunan ng Ama na ang kanyang aral at salita'y sundin nila. Ang pagpapadama ng pagmamahal sa kapwa nila, ang pagpapakilalang kabutihan niya ang layon at nasa. Kaya magalak kayo at magpuri. Ano na ba ang dahil sa Ama'y ginawa na ninyo sa kapwa nyo? Ano na ba ang nang dahil sa Kanya'y di baling nagsakripisyo kayo, alam naman ninyong may ganti siya? Ano na ba ang pinagpalit ninyo sa mga tinalikdan ninyo? May kabuluhan ba ang ipinalit ninyo sa mga tinalikuran ninyo? Kung mayroon at ang Ama pinili nyo, tinalikdan ninyong mahalaga sa inyo, magbunyi, magpuri at magpasalamat kayo sa Ama, sapagkat nakatala lahat ito sa Kanya at di malilingid, malilihim lahat ng ginampanan ng mga anak niya. Kaya't ang lahat ng nagsusumakit at nagsusumikap na siya'y patuloy na tanggapin, kilalanin at papurihan, sambahin sa katotohanan, sundin sa Kanyang kalooban at kagustuhan, tuwirang siya nga ang saksi at siya ang papatnubay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam.
Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Kagabi ang mensahe ayon sa narinig at pinakinggan bilang Apo Kunsing. Ano ang mararamdaman ninyo kapag nagsikap kayong gawin bilang kayong mga magulang na yung nararapat na alam nyo makabubuti at magpapaganda sa pananaw ng inyong mga anak, kapag natuwa sila at nagpasalamat, anong mararamdaman ninyo? At kung hindi sila makakadama at di sila makakakita sa kagandaang ginawa ninyo at magandang layo ninyo, ano rin ang pandama nyo? Tunay nga, isang halimbawa ito sa sarili ninyo bilang kayo'y mga anak ng Ama. Ano kaya ang mararamdaman ninyo kung binabaliwala kayo ng mga pinag-uukulan ninyo ng kabutihan nila? Ano kaya ang mararamdaman ng Ama kung sa kabila ng lahat ng pagpapahalaga niya sa mga anak niya, ay di pa rin niya makita ang mga ilan sa kanila ay nakakita at nakakilala at nagsumakit, makatanggap at makakilalang ganap sa kanya at sumusunod sa kanyang layunin at magagandang pag-aatas. Ngunit pasubali, paano yung mga hindi? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Hindi nga ganang maunawaan ng mga anak ng Ama ang pangungusap na matwid at dapat. Subalit ang mga anak niyang pinag-aarian at nakadarama ng kanyang espiritu, unawang-unawa ito. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Pawang katotohanan, dakila, totoo, tapat, matwid ang Diyos. Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Sayang ba ang pagparito nyo? Sayang ba ang pamasahin nyo? Sayang ba ang gasolina nyo? Sayang ba ang tinalikdan ninyo? Yamang Ama ang pinagpalit nyo sa lahat ng tinalikdan nyo at pagsasakripisyo nyo. Panaligan nyo ang pangungusap niya mula kay Isaias. Pinalalaya niya ang kanyang mga anak. Nakalalaya ang kanyang mga anak. Inaaliw niya ang kanyang mga anak. Inaalo niya ang kanyang mga anak. Pinagagalak niyang lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Pasko na, sinta ko, damhin mo ang ibig ko. Yaong makilala mo, tapat ako sa inyo. Yamang ako'y nagmamahal sa inyo. Daramhin niyong lubos, makikilala niyo. Kung tapat sa puso niyo, nako'y kakamtin niyo. Mapapatutuhan ang buhay, aking espiritu. Walang hindi kayo makakamit sa buhay nyo. Sa pagbabata, pakikipagtotoo. Yaw ng wika ko sa inyo, o tao, sa pakikiisa ng aking espiritu. Yamang kayo ay may sentido, gamitin nyo ito nang mapagtanto nyo. Yabang ang araw ay nagbibigay sigla, liwanag na sa inyo'y pinasisilay sa umaga.
Magbigay sigla rin ang aking aral upang kayong lahat ay makaunawang ganap. Walang kabigo ang di magtatagumpay kung lahat kayo ay lalaban. Kaya't wika ko sa pamamagitan ng aking pag-uulat at paghahayag sa babaeng pandak na di nyo masukat kung paano ang aking mga hinahayag, kung saan hinuhugot na sa kanya'y lumuluwal. Inyo ring matanto kung paano ako naglalahad. Yamang kayo ay may lakas pang taglay sa isip at damdamin, manahan ang matuwid. Matuwid na aral at aking inaral upang sa inyo'y magdulot ng sigla. Magala kayo tuwina upang sumaya ang puso ninyong nangungulila. Pasko na sa tao, pagkunita lamang ito, kaya't ang araw nyo'y gawin nyong masigla. Hanaping lubos nyo ang liwanag na totoo, sa buhay ninyo ay dulot ng Ama ko. Iyan ang patotoong mahal na mahal kayo, kaya't aral ay tuntunin nyo tao. Yan ang pawang alay ko na handog sa inyo, di manakita ni masilayan ninyo. Kung maunawaan, mararamdaman, yung pag-ibig kong tapat kanino man, kailanman ay hindi kayo maninimdim, at kailanman hindi gugupuin. Sa tuwin ay manalig, may bukas pa kayong naghihintay. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? Kapag tumataba ang tao, iba't iba ang pananaw ng kapwa nila. May nagsasabing, huwag ka nang magpapayat, bagay mong mataba. May nagsasabi namang, para ka naman ekang lumba-lumba. May nagsasabing, naku eka, pangit. Pangit ang mataba. Kapag ika'y pumayat, masasabi rin ng iyong kapwa, ay, nung eka payat ka, pangit pala. Nung mataba ka, mas maganda ka. Iba't iba ang pananaw ng mata ng tao. Subalit alam nyo baga ang pananaw ng Ama kung saan maganda ang pananaw niya? Sa puso ng tao. Doon niya pinapasok at sinusuri niyang mabuti ang loob. Kaya't anuman ang naging kaanyuan ng tumaba at pumayat, kung maganda ang loob niya, siya'y galak na galak. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaong baga, iba't iba ang gusto ng tao. May gustong mataba, may gustong katamtaman, balingkinitan, at may gustong patpatin payat. Ngunit hindi lahat ng gusto ng tao ay nasusunod na tutupad. Mayroong magustuhin na mataba, hindi naman tumaba-taba. Mayroong gustong pumayat, hindi naman pumayat-payat. Mayroon namang gusto, balingkinitan, hindi rin maganap. Kaya't yung mga may salapi, para makamit ang kanilang gusto sa katawan, gagamit ng paraang artipisyal. Ngunit anuman ang nakamit nila at nakamtan sa kanilang kagustuhan sa katawan, daratal pa rin ang takdang sila'y magkakaroon ng karamdaman
At nang sila'y pumayat at naging buto na lamang, Diyos ko, tama ko, sabi nila, wala ring naging maganda sa katawan ko. Kaya, alalaong baga, pinatototohanan lamang ng Ama, lahat ng artificial na gawa ng tao sa mundo'y may hangganan at di tunay na makagaganda. Subalit ang mga aral at salita niya, makagaganda sa isip at damdamin ng bawat isa. Makagaganda at magsasabuhay ng mainam at mabuti sa buhay nila. Kaya't kung magmimithi lamang ang mga anak niya sa pagsasabuhay ng mga aral niyang mabubuti at magaganda at nakabubuti sa bawat isa, tunay ngang magliliwanag ang buhay ng lahat-lahat. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Tuwiran kong tinuturan sa inyong lahat, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? May mga taong masyadong mapagpahalaga sa kanilang proportion, sa kanilang beauty, sa kanilang posture. Ngunit wala silang pagpapahalaga sa kanilang kaluluwa. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, di kakasya. Galing sa Saudi Arabia. Alam kong may, sige para magkasya, magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo, ay yung doble dyan, ibigay sa katabi. Bigay. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Mawa kayo sa di mabibigyan. Aking mga minamahal. Pasko ngayon, magbigaya. Mayroong magandang mangyayari sa kanya, sa inyo. Manali, umangkin at tanggapin na alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. O, kayo tatlo. Pagka winika niya, o, kayo tatlo. Manalik ka na. O, kayong tatlo. Meron na kayo lahat. Bawat araw. Kayong tatlo, meron na. Tatlo. Kayong may tatlo rin. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Fifteen. Mula dito, 15. 3, 5, 7, 10, 12, 15. Dine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mula doon, kay Tuparal ka doon. 14, kay kapatid na Lito. Oh, hawak dito, Topper. Ikaw mamigay. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Oh, Wala po ako. May sumulpot eh. Kaya wala ka. Kayo, meron kayo. Alis kayo dyan. Mamaya na kayo.
Kasama dito. 1, 2. Oh. Nako, kawawa mga bata. Unahin ng bata. Kayo, alis dyan. Bata ka ba? Bilang ang bata. Bata. Isa. Ito, meron na yon. Wala. Bilang ang bata. Hoy, kayong dalawa, doon, uwi. Hindi kayo kasali. 2, 4. Mamaya na kayo. Ilan? Putol-putol. Wag double-double. Ilan? Ha? 17 less. 17 less 7, 10, 10 lang ito. Okay. Putol-putol. Wag double-double. Okay. Ay, sabi nila, ay kawawa naman kami. Bakit kami wala kami dine? Dine, wala kayo. Ere sa inyo, lokal. Alam kong may magagawa ang Ama. Bakit? Sapagkat ganyan ang daigdig, may local, mayroong imported. Tama baga? Ang tao masyadong mahilig sa imported. Sabi niya, wow, signature, imported. Pero napeki siya, imitation pala. Magaling kayo talagang magsuri, sabi ng Ama. Ako hindi ako artificial, lagi akong original. Kaya kung ako ang pipiliin ninyo at lagi ninyong titingnan ang aking gawa, magiging original ko kayong anak na matatawa. Buhay ba ang Ama? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo ay nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Lagi niyong tatandaan, pag humihiling kayo, inaangkin nyo na, tinanggap nyo na ito. Ngunit kung hinihiling ninyo, pinag-aalinlangan ninyong hindi mangyayari, hindi matutupad. Para kayong alon sa dagat na umiindayog pagdating sa pampang sumambulat. Kaya't ang wika ng Ama, sa pagtitiwala ninyo, kaakibat ninyo ang pagtanggap at pagkilalang ganap sa aking mga salita upang maganap. Pawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Busog ba kayo? Nabusog ba kayo? Sumaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Ang saya, ligaya na kapagpapasigla. Ang kapayapaan, kapanatagan na kapagpapagali. Ang katotohanan at katapatan na kapagpapahaba ng buhay. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama,
Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, umayo kayo sa liwanag ng buhay, sa dulot ng Ama. Huwag kayong mawalay. Pagpapalay laganap, tamasahin yung ganap. Pagpapalay, inyong matanggap. Tayo na sa Antipolo.